pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. Siyempre po, tayo po ay mapapakinggan sa DWWB Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Palakpakan po natin. Ito po si Terry Alpha. Sa oras po tayo magkakasama-sama. Siyempre, bago ang lahat, pasalamatan muna po natin ang ating mga kasama sa DWWB, ang magigiting nating mga sundalo. Yan po sa technical side. Hello sa inyo. Thank you sa inyong support. At siyempre, ating mga bossing, yan po sa Armed Forces. Hello po. Saludo po kami sa inyo, ma'am and sir. Okay. At siyempre po, ngayon po araw na ito ay kasama po natin ang ating isang partner sa ating pong Bantay at Kasangga ng OFW. Ito po ay director po ng ating grupo. At siyempre, siya ay dating OFW pero ngayon po ay andito na sa Pilipinas at kasalukuyan ay malapit ng marating ang kanyang dream at tagumpay. Minamalat po ako kasi galing kami sa farm. Na-expose ako sa farm. Mamaya po mapapanood niyo po yung OMG farm ni Dr. Glenn Gregorio ng CIRCA. Director po siya ng CIRCA. Pero ngayon muna po, bati muna po ang ating partner. Walang iba kundi si Miss Adelpa Galay. Hello Adelpa. Yes, magandang buhay, Kateri, and magandang buhay sa ating lahat sa apat na sulok ng ating mundo at lalong-lalo sa ating Armed Forces of the Philippines na laging nakabantay sa ating kapayapaan. Kodo sa inyo lahat yan. And yan, magandang buhay at salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay ng DWDD 1134 kHz AM na tayo ay maging kasama ngayon. At yun, magandang buhay ulit, Katel. Yes, okay. Bago pa natin kilalanin ng ating isang OFW na masabi nating mas nagtatagumpay siya bilang dating OFW. Sabi nga hindi habang buhay nandiyan kayo sa malayong lugar, malayo sa pamilya. Siyempre darating yung panahon na kailangan niyo pong umuwi. Okay, bago natin siya tanungin pa sa nating mga gustong malaman tungkol sa kanya, panoorin muna po natin itong naganap na launching and opening ng Mulat Broadcasting, Entertainment and Media sa pamumuno po ng kanilang pong Chairman and Chief Executive Officer na wala iba kundi si Miss Sophia Quintanar Mara. Ayan, thank you so much Miss Sophia at sa iyong team. Panoorin po natin yung launching and opening nila and then we will go back to Miss Adelpa. Let's go. Support na kanyo. So, introduce ko lang sa inyo, launching po ngayon ang Mulat Media. Ang Mulat Media ay isang online streaming platform. So, available na po ito sa iOS and Play Store. So, kung familiar tayo sa lagi natin ginagamit na parang Netflix, and then familiar din tayo sa paggamit ng mga live streaming sa Facebook, kinambay po natin yun with the help of breakthrough technology ng AI at big data. So, ang nakakatuwa po dun is, I'm proud to say na ang Pilipinas meron na. So, meron na tayo na tulad ng ginagawa ng ibang bansa. At yan po ang Mulat. Ayan, yes, nagkakandak rin po kayo. Plano nyo magkandak ng mga shooting or mga coverages? Yes po. Part po kasi ng aming programa is nag-shooting kami ng sarili namin original content. So, meron po kami mga pelikula, meron po kami mga series na mga ginagawa din. At the same time, gumagawa rin po kami ng mga TV shows. At nagre-ring ata ang telepono ko. Akin po yun. So, mga TV shows po, sinushoot din po namin at mga news
videos na ilalabas din sa ating platform. Kung bakit, curious lang, bakit umulat ang concept ng movie? Okay. Ang mulat po kasi is coming from a Filipino word, ibig sabihin, to awaken one's mind. Tayo mag-isip. So, kinolaborate po namin with the use of modern day technology kasi yun po yung strength namin, technology. So, sinergize namin ang entertainment into technology. At gusto natin ipahagi sa ibang tao na it's about time para mag-isip tayo at mamulat tayo na kaya naman pala ng Pilipino na magkaroon na napakagandang platform. Ang nabanggit ko po, meron na kayo mga pelikula news. Independent, magawa po tayo, meron na po tayo. Yes po, may mga nakapila na po tayo ngayon. Meron din po tayong mga magagaling sa industriya ng mga director ng mga partner natin dito. At soon, ilalabas po natin yun. Possible pa po ba yung collaboration between sa mga malalaking film industry gaya ng ABS-CBN na Star Cinema o GMA7K? Yes po, ang maganda po dito, Mulat is not in competition with anyone. So it's an additional platform. So magkaroon po tayo ng additional avenue kung saan makakapili po tayo kung anong gusto natin panoorin. At isa pa, para po magkaroon naman ng platform ang ating mga independent filmmakers na hindi kaya lumaban sa mainstream, dito po sa Mulat, pwede na natin sa Liquid. Ang ABS-CBN po kasi yung mga programa nila gusto nila ipatok sa mga student nila. Possible po kaya yun kung ano nila kayo? Yes po, hindi po natin nililimit ang pwede natin mga collaboration sa ibang mga network at ibang mga film outfit at mga content partners. Hi, Press Sophie. Paano Mulat ba may subscription? Okay. Ngayon po, talagang meron po tayong subscription. Pagdating po doon sa subscription video on demand, ito po yung kung saan inilalabas natin yung mga bagong pelikula, mga vertical filming. Kung familiar po kayo ngayon, di ba yung mga nauuso na parang chapter siya ng mga libro, ng mga binabasa natin, tapos on a 3-5 minutes. So meron po tayo mga ganon. Para magkaroon po tayo, syempre, ng sustainability, magkakaroon po tayo ng SBOD program. But, kung meron naman po tayong gustong gawin na parang gusto ko dun ako sa mga free TV, meron din po tayo nun. So, once you get in to Mulat platform, marami pong iba't ibang klaseng programa for free at meron din po naman tayo ng for SBOD. Ginagawa po natin doon to support the content partners. Sa kanya, sino po yung mga director na pwede po mga siwa doon sa ating mga pelikula? To name a few, kasi medyo marami po tayong mga partners. To name a few, Direct Joaquin will be one of our partners at Direct Davi Ramos, or sure kilala nyo, Director Di Aguas, Steve Mariano, at marami pa po. Yes, hindi pa mga partners. I'm sorry, sir? Hindi pa mga partners. Okay. As I've said earlier, extend po namin sa pagdating sa technology at sobrang mahal ko po pagdating sa entertainment industry because I started in entertainment kung hindi po na itatanong. Ngayon, kung nagbigyan po ako ng pagkakataon na i-innovate naman natin ang entertainment, magkaroon ng mas magandang platform at makita natin na kaya ng Pilipino. So, it inspires me para magkaroon po ng mas magandang platform para sa atin natin. Okay. Ang Mulat po kasi, ang pinakaiba niya sa iba is we don't really cater adulterated film and content. We focuses on infotainment and entertainment. Para po mag-strengthen natin yung pagtalakay naman natin at maibahagi natin sa mga bata yung mga tamang balita, tamang content na may integridad. So, yun po. You can invite all our televiewers and subscribers. Yes po, hi, my name is Sophia from Mulat Media. I would like to invite everyone. Starting next month po, ang Mulat Media is available na po sa iOS and Play Store and sa web engine po natin, mulatmedia.com. So makapanood din po lahat ng mga content namin, kasama po ang ating mga content partners sa Mulat Media. Sa tabi ng office sa City ng Mulat. Kaya doon ako nagpunta. Sumero. Ba't wala tao? Okay. Now, I'm Reverend Luther Murti. I'm part of Faith Life South Christian Church in Bacoor, Cavite. Also, one of the largest organizations, missionary pastors in the Philippines, Partners in Christ, Partners in Christ, Ministers in Missions Alliance, na naging partner natin nila Sir Eric sa mga medical missions. Ngayon,
Mabilis naman po ito. Nalagyan ko na natin itong place. Ayan, tapos na. Now, we're doing this dedication ceremony, not just a formal way of opening the establishment, but also in acknowledgement of what the Bible has clearly said that in Psalm chapter 127 verse 1, that unless the Lord builds a house, those who labor work in vain. Tapos that is Psalms 24 verse 1. The earth is the Lord's and everything in it. So this is just a simple way of acknowledging those truths. And appreciate what I'm sinasabi na what we receive from God, the talent, the life, the time, the resources, those are your God's gift to you. What you do with those, you are given to God. Kaya po, so kaya sa mga gagawin nyo po, inaasahan po namin, alam po namin na magiging regalo niyo po kay Lord in response sa lahat po ng opportunities na ibinukas for you. Okay? So, sa Matthew chapter 5, plus scripture I'm going to read for you, straight from the Lord Jesus Christ. Matthew chapter 5, the Lord Jesus said, "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone." So let's pray. Let's pray. Dear Heavenly Father, we come before you, Lord God, our hearts brimming with gratitude and acknowledgement, Lord God, of Ma'am, para po sa programang Buhay OFW ngayon, Batay Kasangga, na mapapakinggan po sa DWDD Armed Forces Radio. Ito po si Terry Alpha. Ma'am, ano po ulit pangalan niyo? My name is Sofia Mara po. Opo. Balik kayo po yung... Ako po, naatasan, di po. Ako po ang chairman and CEO ng Mulat Media. Okay. So, ano po yung mensahe niyo para po sa ating mga OFWs and of course, ang ating mga sundalo? Sila po yung ating mga tagapakinig. Ayan, napakaganda po na magkaroon tayo ng magandang kolaborasyon. Kakaroon po tayo ng Barangay OFW. So, ganyan po namin itong ginagawa. Ang post namin po before is asset po kasi siya ngayon. Yes. Post namin siya nung nasa Abu Dhabi. So, ang title po niya is Barangay OFW. Kaya mga kabarangay, magkakaroon na po tayo ng napakagandang programa pagdating po sa pagtalakay ng mga buhay natin mga OFW. Wow, very nice. Ma'am, sa mga sundalo naman po natin. Alam mo, pangarap ko po yan na magkaroon ako ng isang programa. Kung meron po kayo naiisip na magandang programa para naman matalakay po natin ang ating mga kababayan, na ating mga servicemen pagdating po sa mga ating mga kapulisan, sundalo. Naku po, open po ang mulat para magkaroon ng collaboration sa inyo at magkaroon po tayo ng mga Okay, meron gusto nyo ipatanong sa ating kasama sa media. Ano daw po ba yung mga awards na natanggap niyo na? Naku! Sige po, kailangan na itatanong nyo na po. Just recently, last December 13, nagkaroon po tayo ng International Nobel Universe Prize at naging host country po ang Pilipinas. Nagkataon po, the blessing of God, tayo po ang napasungkit na napakataas na corona sa Nobel Training, Nobel Queen of the Universe po. Wow! At maliban po doon, ako po ngayon ang presidente ng Rotary Club of Quezon City, kung saan yung push naman po natin ang community service and outreach program sa ating mga kababayan. Ayan, congratulations, ma'am. Pang Miss Universe naman yung beauty ni ma'am. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo. Sana po kayo magsasama-suportahan kami dito sa Mulat. At umpisa pa lang ito, marami po tayong pagsasamahan. But before that, I would like to take this opportunity to thank all my partners sa Mulat, Doc Brian. At nandito siya, Doc Brian Soberon, isa po siyang youth surgeon. Thank you for trusting Mulat. So kasama po natin siya. Yung iba po kasi nandun po siya sa mga anonymous side, hindi pa natin pwede i-declare. At nandiyan po ang ating Chief Visionary Officer na si Medic Mara, nandito si Feli Castillo, si Soraya Rieta, si Derek Fergie, si Derek Pitt, at marami pa po kami kasamahan dito sa Mulat na magbibigay sa inyo ng saya
Yes. Kayo natiyak. Yes, congratulations po ma'am at sana po ay tuloy-tuloy po ang inyong tagumpay kasama po yung kanyang mga kasama. So, yan po. Yes, Brian po. Ayan po. Asa si Ate Soraya? Ate Soraya? Yes, sige po, pakilala po niyo yung sarili. Ate Soraya? Yes po. Hindi pa ako. Okay, ito na po sila. Okay. Sino po unang magpapakilala? Yes, ma'am. Senior muna, di ba? Yes, ma'am. Soraya Dieta. I'm one of the incorporators people sa Mulat. Mulat is a digital streaming platform. This is open for everybody. And proprietary po kasi ito. So, we focus more on serve sa mga talent ng mga Pilipino. Minsan kasi wala silang avenue to showcase their talents. So, andito lang ang Mulat. Welcome po kayo lahat. Yes, mulat na mulat. Ito po si sir. Ano po ngayon? Hi, I'm Dr. Brian Seguron, isa po sa mga partners po ng Mulat. So, sa akin naman po, ang contribute natin sa grupo or sa Mulat is yung mga serbisyong medikal, mga informasyon medikal. Yes, and nice. Para po lahat naman po, bukod po sa ibang parte ng buhay, meron din naman po tayo pagtulong pang medikal. Yes, ayan po talagang kompleto. Kompleto, Ricardo, yes, ma'am. Yes, hello. Good afternoon, everyone. My name is Mary Castillo. Siyempre, isa po ako sa part ng Mulat Media. Marami kami ilalabas ng mga bago at kaabang at kakukurapan. Siyempre, ilalabas namin yung ibang mga bago naming programa. Ayan, maraming salamat po. Siguro po, bago tayo pansamantala pong magpaalam, siyempre po yung ating mga sundalong nakikinig sa atin. Sila po yung, kasi po, ang station po natin is Radio ng Armed Forces, ang boses ng Kawal Pilipino. So, sana po, bigyan niyo sila ng pagpupugay. Go ahead po. Maraming salamat po sa mga ating men and women, uniform men and women in uniform. Yes. So ako po ay si Dr. Brian Seguron. Yes. Malaki po ang utang na loob ko sa ating sandatahan dahil ako po ay nag-training po ang aking specialisasyon sa neurosurgery po sa Armed Forces of the Philippines Medical Center. Yes, So sir. puso po ang Yes. salamat at patuloy po ako ng utang na loob po sa inyo. Yes, ma'am, kayo po. Okay, bilang si Ate Soraya. Sila na diba? Of course, magpupugay po kami sa lahat ng men uniform. And sa programa niyo po, we're open for process training. Pwede niyo po ilagay sa amin yun. Yes. Para mas marami po ang maaabot natin at mas marami rin nang ma-educate tungkol sa mga programa ng bawat isa. Since ang Mulat naman po talaga is based on high-tech na natin yun, di ba? Hindi lang artificial intelligence, right? Internet of Things, gano'n. So, yun, abangan na lang po natin yun. Maraming salamat po sa Lugo Pagsi. Yes, and Siyempre, lahat ng mga sa gobyerno natin na tumutulong sa ating kapwa Pilipino, kami po ay sumasaludo sa inyo at patuloy niyo pong suportahan lahat ng mga mamamayan natin na nangangailangan. yes, and of course, our beautiful mom. Nasabi na po nilang lahat. Yes. Sa atin po maraming salamat po sa inyong serbisyo. Na dahil sa inyo, kami ay safe. Maraming salamat po. At magkita-kita po tayo dyan mismo. Yes. Saan po ang inyong kampo? Kailangan po Magkita po tayo, and of course, sabay-sabay po tayong mabuhay ang ating mga sundalo. Go ahead po. Mabuhay! Mga sundalo! Yes! Thank you so much! Ito po si Terry Alba para sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasanggan ng OFW International. Maraming salamat po sa inyo. Salamat! Ayan, palakpakan natin ang Mulat sa pamumuno po ni Ma'am Sophia at ang kanyang team. Mabuhay po kayo. Po, keep shining. Okay, ayan, back po sa ating partner, Miss Adelpa. Okay, Miss Adelpa, kailangan makilala ka muna na ating mga followers and viewers. Kasi si Miss Adelpa po ay isa na po sa ating magiging regular partner po dito sa ating programa. Ito po yung Bantay Kalusugan kasi po after ng kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa, nung umuwi po siya,
Diyan po siya nagko-concentrate ngayon sa natural health. Yun, mamaya papaliwanag po niya. Pero ngayon po, alamin muna po natin kung ano ang buhay nung siya po ay dating OFW. Yes, Miss Adelpa. Kailan ka nagsimula? Kailan ka nasa abroad? Lahat ng challenges sa'yo. Mga pagsubok at syempre happy at sad yan. Go ahead. Yes, thank you, Kateri, for giving me the chance once again to be a part of this live interview. Yes, in 2012, this is my journey when I was in abroad until nakauwi ako sa Philippines. So, 2012, I went abroad and yun, nag-tour lang ako nung una. Nung nakita ko na maganda pala ang work sa Hong Kong, so I got my visa, working visa in 2013. So, eventually, sabi ko sa sarili ko, pumunta ako sa abroad, no, wala na yung enjoyment, hindi ko kailangan ng extra time na matulog kasi malayo ako sa aking pamilya. So, sabi ko sa sarili ko, why I went to abroad just because of gusto kong maging cancer-free. So, pag dito sa Philippines, mahal ang gastos, baka hindi pa ako mabubuhay. So, when I got my job in abroad, Kateri, malaking bagay ito na nakatulong sa akin dahil kumbaga malayo ka nga sa pamilya mo, malaki naman ang sahod natin. Hindi siya kayang pantayan ng ating kita sa Pilipinas. Kasi kung mag-abroad tayo, i-consider natin mas mataas kaya ang aking kikitain para ako ay malayo sa aking pamilya. Ito ba ay makakapagpabigay sa akin ng mas malaking ginhawa at hanggang kailan kaya ako titira sa abroad. So, yun, Kateri, ang mga bagay-bagay na aking inisip nung ako ay mapalayo sa aking pamilya. Kaya, habang nag-work ako, nag-iisip pa ako ng ibang alternatibo na pwedeng makakatulong sa paglago ko at makakatulong din sa kapwa. Kasi andyan na yung sinasabi natin na advokasya sa buhay na makatulong din. Dahil nga ako ay may cancer, malaking bagay yung pinapadala ng ating gobyerno sa polo, sa iba't ibang lugar na ating pinupuntahan, iba't ibang bansa, na merong tulong ang ating gobyerno sa mga OFW na katulad ko na mabigyan rin sila ng pansin when it comes sa health. So, nung nandun ako sa abroad, actually nasa Hong Kong ho ako nag-work, no? So, nataon lang ho na ang aking employer ay nung una ang aking employer ay isang professor, Australian professor. Ang pangalawa ko ay isang Australian businessman. So, pagkus hindi ho lahat na pumupunta sa Hong Kong ay nagkakaroon ng magandang employer at magandang kita. So, para sa akin, sa nakuha kong nakamit ko na magandang klase ng trabaho, sabi ko maganda siguro makakatulong rin sa kapwa. Kaya nung nakilala ko ang pinapadala ng ating polo sa bansa ng Hong Kong at saka sa Macau na nagbibigay sila ng training para sa mga gustong mag-aral ng alternative medicine. Ito ay binigyan ko ng pansin. Nagsabi ko, paano kayo pag ako'y uuwi na at ako'y nasa bansa pa ng Hong Kong, paano ako makakatulong sa aking kapwa? So, though mahirap dapat sabayin ang trabaho ko sa abroad at yung gusto kong pataas yung antas ng aking kaalaman ay aking binigyan ng tulong ito. Binigyan ko ng oras, binigyan ko ng pera, yung siyempre gagastos tayo sa mga trainings natin. At isa pa, dinagdagan ko pa yung karunungan ko at kaalaman ko sa larangan ng sinasabi natin pagiging massage therapist. So, ito hindi lang humasalita.
nakapagtapos ko ako bilang isang professional masseur sa YMCA ng Hong Kong. So, habang nakikita ko ka, Terry, yung mga Pilipina na bawat linggo, nandun sila sa mga kalsada na mga close na street na ibinibigay naman ho ng gobyerno ng Hong Kong para sa mga Pilipina na magpahinga sa kanilang day off. Ako ho ay wala ho akong day off. So, hindi ko tinayang ka, Terry, yung panahon ko na nandun. So, sumatotal ako ay nagtapos ng 8 taon sa Hong Kong or 4 na kontrata. Wow. And kahit gustuhin ko man na magtagal pa doon, ay sabi nga ng aking kasama sa buhay na, ay tama na umuwi ka na. So, sabi ko nung una parang mahirap. Kasi sabi ko nga, halos doble yung kinikita or triple ang kinikita ko sa abroad kumpara nung nasa Pilipinas ako na galing ako pa sa call center as a coach. So, kumbaga, kung yung 40,000 mo sa isang buwan, medyo maganda-ganda ang offer sa trabaho ko. So, ayun ka, Terry, maraming challenges bilang isang OFW. Sa akin, wala akong masasabi sa trabaho ko. Challenging, hindi lang siya pangkaraniwan na domestic helper yung trabaho na binigay sa akin ng boss ko. Pero, nung nakilala ko ang Bantay at Kasangga, so ako nga pala ay chapter president ng Bantay Kasangga Hong Kong chapter. Yes. So, 3 taon po tayo na naging chapter president at doon nakita ko talaga na ang laki ng role natin. Kasi marami ho tayong mga kababayan na bigla na lang napapababa sa kanilang employer. At ang hirap po dahil hindi naman ako kasama ang mga agency sa mga panahon na iyon. Kung ikaw ba ay tinerminate o di kaya ikaw ang bumaba sa amo mo dahil hindi mo na kaya. Minsan nandun lang ho sila sa tabi-tabi. Minsan may natutulog ho sa McDo, dala-dala ho ang mga stripe bag. Minsan ho yung katulong, dala-dala na lang ang passport niya dahil pinalipad na ng kanilang employer yung katulong pero ang gamit na sa employer pa. So, ang inyong lingkod ay nakakatulong din naman ho sa ating mga kababayan para sila ay dalhin sa sinasabi nating shelter. So, malaking bagay na sila ay damayan sa panahon ng kanilang stressful life or yung sasabihin natin, distress talaga sila. So, yun, malaking bagay ang inaambag sa atin ng ating chairman or founding chairman ng ating OFW Bantay Kasangga dahil nasimulan niya ito way back a decade ago na napakahalaga ang pagtulong natin sa ating kapwa OFW. Yes. Kung wala sa kanya ka, Terry, ang mga nasimulan na ito, wala din ho kami sa ganung sitwasyon na makakatulong sa ating kapwa OFW. So, ang struggles lang na naranasan ko nung nasa abroad ako is yung mga anak natin. So, siyempre bilang ako na pinag-uusapan natin, ang mahirap yung hinaing ng isang anak, mga anak na sasabihin, ma, kailan ka uuwi? I go home 5 to 7 times a year in the Philippines with that 8 years. Kaso nga lang, iba pa rin yung sasabihin mo, you prepare their food, you prepare the food of the whole family, you are there to take care. Kahit working mom ako when I was in the Philippines, iba pa rin talaga ka, Terry. Okay, tanong ko lang, BK Adel, paano mo na-meet ang Bantay at Kasangga? Hong Kong, from Hong Kong to Saudi. Yeah, thank you for that question, Kateri. Bali, nakilala ko si Bantay at Kasangga through a friend na galing ng Middle East. So, through her, Miss Domingo Arlene, na galing siya ng Jordan. So, sabi niya, friend, parang ikaw yata yung nababagay dito na angkop sa pagiging country
chapter president kasi hindi ko naman kaya. Ipapakilala kita kay founding officer or chairman na si Sir Albert Guanzon, sabi sa akin. So, sabi ko, sige, why not? Sabi ko naman. Kasi yan din naman ang aking kailangan ng sana mayroon tayong makakapitan na matatag na isang organisasyon. Kasi madaling magtayo ng isang organisasyon. Pero ano kaya ang meron sa isang organisasyon? O, di ba ka, Terry? Oo. Daling magtayo ka lang ng sarili mong chapter, pero hindi naman siya worldwide. So, nung nakita ko yung kanyang adhikain, di 2018, kinontak ko ngayon si chairman. Though hindi pa kami nagkikita until such time, nagkita lang kami lately nung ito nga, 2023. So, yun. Sabi niya sa akin, sige ma'am, pwede ho namin kayong ilagay dyan sa Hong Kong na maging chapter president. So, in 2019, 2021, late 2018 na ho, nagsimula ho ako na-appoint as the chapter president ng Hong Kong chapter. Ayun. So, tanong natin, ano ba yung pinaka-challenging na sa'yo bilang president sa Hong Kong? Ano yung tingin mo ay napakahirap na na-encounter mo na problema ng ating mga kababayan? Okay. Kateri, ito lang ang kasi maganda naman ho ang policy ng Hong Kong government sa mga OFW. So dito kasi doon kasi sa Hong Kong, pantay-pantay ho, kahit ho ikaw employer, kahit ho ikaw ay katulong, kung nasa tama ka ho ay ibinibigay ho ang hustisya. Nice. So, ito ang pinakamabigat na na-encounter ko sa Hong Kong na naranasan ng ating mga kapwa OFW doon. Sa mga napapasok ko sa mga sinasabi natin na taga-mainland ang mga kanilang employer, masasabi mo natin na mahirap po na nakita ko na ang kababayan natin natutulog na lang po sa CR, o kaya natutulog sa salas, wala ho silang kwarto, at sila ho ay napagkakaitan ng pagkain, hindi ho sila kumakain ng 3 beses sa isang araw, matutulog ho sila ng 4 hanggang 5 oras lang ho. Yun ho ang pinakamahirap na narinig ko na nararanasan ng ating kapwa OFW sa Hong Kong. Bagkus, naman ho, naibibigay naman ho ang kanilang sahod, tama naman ho ang sahod. Pero bilang isang OFW na nagtatrabaho ka ng sobra-sobra sa 12 na oras ay malaking bagay na ho na kadalasan Kateri, doon na ho nakukuha yung mga sakit-sakit nila. Yes. At kaya doon ho ang inyong lingkod ay mas lalong naging nainganyo na magpakabihasa sa sinasabi nating alternative medicine dahil gusto ho nating palawakin ang pagbibigay ng serbisyo sa kapwa natin OFW, Kateri. Ayun. So, kailan ka nag-decide na umuwi at bakit? Ayan, sa totoo lang, napakahirap na i-decide na umuwi sa Pilipinas, lalo at hindi pa tayo handa. In 2021, yun na, sabi natin, hindi na masyadong mahirap dahil hindi na ganon ka istrikto ang ating himpapawid na pauwi sa mga OFW. We already had the chance to go home and go back to the work site. So, dati ho kasi nung umuwi ako, hindi ko naranasan na umuwi sa Pilipinas ng 6 na buwan. Minsan nauwi ako 2 buwan, after 3 months, andito ulit ako sa Pilipinas. So, hindi ho mahirap para sa akin na parang hindi ako masyadong lalayo sa pamilya ko. Pero, nung nag-pandemic ko, talagang 1 year and 6 months ko na hindi talaga ako nauwi. As in, walang uwian talaga. So, sabi ng kasama ko, wala nang pag-asa, hindi ka na uuwi. So, nag-decide ako, Kateri, na ano kaya ang mangyayari sa akin pag uuwi ako? Hindi pa ako handa, parang kulang pa yata. Ano kaya mangyayari sa akin?
So, though ang nangyari sa akin sa abroad, malaking bagay na I was been healed, masasabi natin that I am already cancer-free. That's the best thing that happened to me when I was in abroad. And eventually, naibigay ko rin yung tamang tulong sa aking mama, sa ate ko. Lahat kami ay healed. And sabi ko, ito na lang ang nagpalakas sa akin na umuwi. Siguro sa kaalaman na aking nakuha na nandun sa abroad, na pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko sa, hindi naman actual na pumasok tayo sa school na everyday, but through yung mga extra time natin, Saturday, Sunday, online and everything ho na makabagong pamamaraan ng pag-aaral, ay sabi ko sa sarili ko, ready na akong umuwi. Hindi man ganun nga kabilis ang pera, at least kasama ko ang pamilya ko. So, yun ang nagtulak sa akin na mag-decide na umuwi dahil ako ay may bala na pwede kong gagamitin sa aking pag-uwi, Kateri. Ayun. Okay, nabanggit mo, nung nagpunta ka ng Hong Kong, may cancer ka na. Paano napagaling yan dyan sa lugar mo? At paano mo natutunan yung kaalaman mo ngayon tungkol sa natural health, no? Natural therapy ba to? Natitawag? Alternative medicine, Kateri. Okay. So, bago po ako pumunta ng abroad, dahil nga I've been working with a call center based on Baguio City, basically Cytel in Baguio City. I've been working like 16 hours in a week, 16 hours 4 times a week. So, hindi siya typical na customer service representative lang yung trabaho natin. Medyo nakakaangat naman ho ng konti. But as you go higher in rank, yun pala, you go higher in stress. So, kumikita ka nga ng malaki. Actually, ito is nangyayari na sa buong industriya ng call center na kumikita ka nga, kaso nga lang, tumataas rin yung degree ng nararamdaman natin. So, ang sabi ko sa sarili ko, ako ay may sakit, hindi ko kayang gastusan ang sarili ko sa Pilipinas, at lagi naman akong wala sa pamilya ko. So, bakit kaya hindi ako pumunta ng abroad at baka mas mapadali ang paggagamot sa akin? So, nung ako napunta sa abroad, Kateri, napakaganda ang benepisyo ng mga may papeles. Yun yung sinasabi natin, documented OFW. Kaya napakaganda ho. Patalastas lang ho, Kateri, na sana ho yung mga pumupunta sa iba't ibang bansa, sana ho ay documented tayo. Yes. Magbayad tayo ng tama para sa ating record sa OWA. Para naman ho, pag may nangyari ho sa atin, tayo ho ay secured. Huwag natin sabihin na ang gobyerno, Kateri. Naku, pinabayaan tayo ng gobyerno, wala naman ho tayong record. Kaya nga minsan naghihigpit ang immigration Yan yung dahilan. Kaya lang minsan nag-overacting. Tama ka, Kateri. So, ito na yung Kateri yung nung nandun ho ako, dahil naputi ang aking amo, talagang nagsabi ako, can I have my health insurance, please? Talagang yun ang inuna ko. So, in-explain ko sa kanya na ito ganito. Pag hindi ho lang puti ang aking amo, sigurado ho napauwi na ho ako sa Pilipinas. So, blessing. Kapakaganda, Kateri. It's a blessing na napagbigyan ang inyong lingkod na magkaroon ng napakabuting mga employer. 2 lang naman ho naging employer ko sa abot ng 8 taon. At yun nga na, ang kagandahan ho pag meron kang health insurance, 100 lang ho dolyares, Hong Kong dollar, parang 700 lang ho ang bayad ko bawat session ko ng aking laser. Supposed to be, I have 24 session laser, Kateri. Kaso nga lang, hindi ko kinaya yung sakit. So, parang, alam niyo ba yung cost ng costing ng aking therapy per session is 21,000 Hong Kong dollar. But it's free. Yes. So, mabubuhay ka pala pag meron ng health insurance. Yes, Kateri. Na sana meron rin ang ating gobyerno sa Pilipinas. Meron naman din. Meron din naman, Kateri, pero hindi ganun ka-expensive yung support. Okay, meron naman ho. So, eventually, when I had my first 4 session,
hindi ko kaya hindi tolerable yung pain ng session ng laser. So, nung na-met ko nga si Dr. Romeo Orteza na pinadala ng ating polo to conduct a health talk on OFWs, so nagkaroon ako ng chance na pasali dun nag-sit down sa talk niya sa ating embassy dyan sa Hong Kong, at narinig ko nga sa kanya na through alternative medicine, mariregain ang ating kalusugan. So, Ayun. sabi So, niya, ibig sabihin, sis, na, ma-stop na kita. Di ba sabi mo nga, laser? What kind of laser? Ito ba yung medical talaga na laser o alternative na siya? hindi. Bali, ang ginawa sa akin sa hospital, sa Tongwa Hospital sa Hong Kong. Ang Tongwa Hospital kasi sila yung isa sa centralized place for mga chronic diseases like yan, yung mga ginagamot ng mga cancer patient, mga stroke patient. So, doon talagang medically speaking talaga, dumaan tayo sa proseso sa hospital. Okay. So, yun. Doon ka muna Talagang dumaan. Na-try mo muna. Yes, na-try ko muna, Kateri. Yung, as in, libre naman yung mga gamot. As in, wala kang masasabi. Yun nga lang, hindi mo na matitake yung mga gamot. Ang lalaki. Parang, kung pwede nga lang, itaas mo na lang yung lalamunan mo para iganon mo na lang para papasok yung mga gamot. Lahat is free. You only pay 100 Hong Kong dollar per session. Okay ka na. Kaso nga lang, sabi ko nga sa'yo, hindi ko ma-tolerate yung pain. Yung talagang pain yung ng after process. effect yata yun. Yung after, no? Yung parang After effect talaga. Okay. Yung parang katawan mo talaga, para kang, akala mo nga patay ka na, pero buhay ka pa rin pala. So, ibig sabihin, hindi nakaigi? Maigi naman. Okay naman siya. Kaso nga lang, yun yung parang yung mga nagda-dialysis ang pakiramdam na kung pwede lang mamatay ka na lang dahil yung process ng after ng dialysis is parang feeling mo ang katawan mo ay parang ang daming dumadaan ng mga sa katawan mo. Parang gano'n. Yun. Merong pinagagaling, meron namang side effect na nagiging bad. Okay. So, sa alternative, ano naman yun? So, sa alternative medicine, though, aside from having stage 2 breast cancer, I have also a severe diabetes. So, parang hindi yung severe diabetes ko ang ginagamot nila. So, parang, dahil nga marami ng tong breast ko, parang marami mga tumubo-tubo na ganyang kalaki. So, isang reason parang hindi masyadong nag-heal yung mga sugat ko. So, nung nag-take ako ng alternative medicine, though it's also expensive, napansin ko, it's a holistic approach in which that it doesn't cure your sickness. Let's say, breast cancer ako, hindi yun ang ginagamot niya talaga. It is directly to your brain tissues na in which napapabago ulit yung mga cells. So, dito, marami yung proseso na ginagawa na kailangan ang pamilya ng may sakit at saka yung may karamdaman ay mag-submit talaga sa humahawak sa kanila kasi marami ng mga dapat iwasan, hindi naman bawal. Kaso nga lang, ang sabi nga nila, when you say holistic approach, it is something that you go back to the nature again. So, yun, maganda yung lalo sa mga nasa Baguio, napakaganda yung you eat, siyempre nasa abroad ako, so I eat organic vegetables, kailangan organic ang egg, puro lahat organic. And yun nga yung ginamit namin na gamot ay talagang siya, potent talaga siya dahil yun yung sinasabing between life and death, gamitin mo yon, talagang sigurado ka na talagang magiging newborn new ka. Yes. Okay, so yun yung mga time na nasa abroad ka. Ngayon, yung buhay mo naman dito sa Pilipinas, ano na ngayon? Masaya ka na ba? Hindi ka na ba babalik sa Hong Kong o sa amang bansa? Ano bang plano mo? Sa ngayon, wala pa sa isip ko na babalik sa ibang bansa o kaya man sa Hong Kong. Gawa ng, nung nag-for good ho ako, parang
parang soul searching pa rin, sabi ko. Parang ang hirap naman yung hindi ko naman kinikita yung ganong numbers. Pero at least, kasama kong pamilya ko, mga anak ko. Yun nga lang, ang ginawa ko ay yung advocacy to help pa rin, andun pa rin sa puso ko, gawa nga ng yung mga kasama ko sa abroad na sumali sa alternative medicine practitioners, nagkakasama kami. So we had a continuous training with Dr. Romeo Ortesa because Dr. Romeo Ortesa is a medical doctor. So he is a surgeon, neurosurgeon, and a cardiologist. So at the same time, naturopath doctor din siya. So sa kanya kami natuto. And along the way, aside from being a naturopathic practitioner, kasama rin ho kami sa mga legit na registered as organic farming technician sa Organic Center Certifications of the Philippines. So, pinagsama ng mga karunungan na mga yon, nagkaroon kami ng mga pakunti-kunti na mga pasyente, hanggang nagkaroon kami ng mga mas higher trainings, may mga makabagong magagamit para mapagaan ang karamdaman ng mga pasyente. So, hanggang sa, ito nga, natapos ng mga pandemic, 2022, maraming mga projects na ginagawa ni Chairman, yung Bantay Kasangga, hanggang sa dumating ang punto na, sabi nga nila, pag ang problema andyan, sabay-sabay. Pero pagdating naman ng grasya, sabay-sabay rin. So sa ngayon ho, in late 2023, ang daming mga break. Pero ngayon 2024, as in implementations, halos hindi mo na alam ang gagawin. So why I'm still going to think of going out of the Philippines. Kung dito naman sa Pilipinas, sa mga projects ng Bantay at Kasangga ay magagawa namin ng team ko, tayo sa Bantay Kasangga na maging part of the holistic approach, maging part ng makabagong pamamaraan ng pagsasaka and other services. So, dito na lang ako sa Pilipinas, kasama ko pa ang aking pamilya, masaya pa ako. Yes, okay. So, ayan, ngayon sabi mo nga, meron ka na ba ngayon na clinic? Paano ka ba matatagpuan ng mga interesado? At saka, ano ba yung mga sakit na magagamot mo? O nagagawa nyo ng paraan para gumaling? So, thank you, Kateri. Yes, we have a small clinic found in Laurel, Batangas. It is called, the name of our clinic is Alpha Chino 8 Health and Wellness Hub. So, why we named that Alpha Chino 8? So, sabi nga nila, Alpha start, it is the start. So, meaning, it is the start of the unending services that we can give to our co-Filipino, no? So, dito, ang services na nagagawa namin, we have the full package holistic approach. So, halimbawa, mga pasyente natin na sinasabi natin na kadalasan ay sinasabi hindi na kaya ng hospital, nagkakaroon na ng waiver, 100% tinatanggap po namin sila. Parang napakalaking challenge, Kateri, na pupunta sila sa aming small clinic or kaya sometimes over via sa Zoom na makakausap namin sila, video calls, magbibigay lang kami ng mga information, how could we do the process. So, yung challenge na yon na tatanungin sa amin ng mga pamilya ng may mga sakit na kaya niyo ba silang pagalingin? So sa amin yung serbisyo, hindi ho kami Diyos na sasabihin na kaya namin buhayin ang malapit ng mamatay. Pero ang kaya ho namin ibigay na serbisyo is ano ba ang commitment ng pamilya. Kasi kahit kung ano ang galing namin, kung walang commitment ang pamilya, hindi ho namin kayang paagaanin ang nararamdaman ng ating pasyente. So, number one na kaya namin gawin dito, Kateri, is we remove the pain. Because, you know, people who have chronic diseases, pain is the number one, yung nakakapag-break ng pakiramdam ng pasyente and at the same time yung family nila. Kasi they cannot tolerate the pain, all the more na nasasaktan sila. So, yun ang number one. And
as we go over the years, we came up with a newer version of removing the pain, we have the latest na innovation sa buong mundo na sinasabi nilang physiotherapy device, advisable naman ho sa mga doctors ito. So, nakakatulong din ho kami yung mga iba pang mga services like ako ho mismo yung specialista sa clinic, yung mga bone alignment na sinasabi. As a professional masseuse ka, Terry, hindi lang kami masyadong nagbibigay ng term sa trabaho namin na bone alignment, but we can do that. Yes. Ayan po, ayan yung mga problema sa buto-buto. Oo, Terry. Sa susunod nating segment siguro, discuss natin yung mga services, anong klase, ano yung napapagaling o napapaigi. Para kasi, tayo bantay kalusugan ng mga OFW. Bantay kalusugan, yun nga, Terry. Ayan, magiging regular kasama rin natin si Adelpa. Dahil, yun nga, kailangan bantayan ng kalusugan. Tama ka, Terry. OFW, hindi lang sila lahat po. Yung mga sundalo po natin, yan, kailangan nyo rin po yan. Sabi nga din, if the medicine has failed you, go to natural. Yan naman yung mga nung araw, di ba? Na herbal. Tama ka, Terry. Kung nanonood ka ng mga dating mga movie, mga classic, masasaksak yung emperor o yung sino man doon na tatapaanan lang ng dahon-dahon. Yan lang ilalagay nila. Di ba? Tapos, sabi nga, your body heals itself. Ganun sila nung araw. Yes. It has the natural healer. Oo. Ngayon kunting masakit-sakit, punta na hospital. Kaya minsan, imbis na gagaling, mas lalong lalala. Napatake nung steroid. Yan, steroid number 1 yan. Aalis ang pain mo, pero yung side effects sa katawan mo, tinding, grabe. May mga cases na ganyan, na-confine sa hospital. Yung kanyang intestine bulbul. Bulbul. Pumunta sa wellness clinic, yan, umigi siya doon. Hindi ko naman yung mga ospital o doktor kasi alam naman natin, technology na rin yan. Pero, meron din tayong mga way, para gamitin yung mga dating gawain ng mga lola natin. Tama ka, Terry. Napakalaking tulong. May lagnat, suka. Okay mo lang ka, Terry. Oo. Baka bago tayo samantalang paalam, baka may gusto kang batiin go. Ayan. At saka, kung saan ka pwedeng kontakin ng ating mga interesado. Ayan. So, aking binabati ang lahat ng mga OFW saan mang sulok ng mundo. Mabuhay ho tayong lahat. At kayo ho ay ang OFW ay napakalaking tulong din na nagbibigay ng malaking pasok ng dolyares sa ating bansang Pilipinas. At sana ho ay magiging malakas kayo. Palagi bantayan kayo ng may kapal para sa maging malakas kayo para sa inyong pamilya. At binabati ko rin ho ang ating chairman, Kateri, ng Bantay at Kasangga, si Chairman Albert Guanzon, ang lahat po ng mga board of directors ng Bantay at Kasangga, ang mga opisyalis ng ating DWDD 1134 kHz AM, lahat po ng ating Armed Forces of the Philippines. Mabuhay din ho kayong lahat dahil kayo ang ating pananggalang sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas. And to you, Kateri, thank you for giving me once again to be a part of this show. And to my family, to my loved ones, mama, my kids, my loved ones, magandang araw mo sa inyong lahat. Ayan. At syempre, palakpakan natin si Adelpa Galay. Siya po ay magiging regular din natin dito. At syempre, batiin pa rin natin yung ating partner, si Miss Jeline Valenzuela, ang ating Miss Money Magnet Life Coach. Congratulations sa baby boy niya. Ang cute-cute. Wow, congrats, ma'am. Namimiss ka na rin ng ating mga kasama sa BK. Isa part din siya ng BK. Siya yung advisor. Okay, pagaling ka, Miss Jeline. Okay, ayan na po. Siyempre, ito na po yung ating pansamantalang pamamaala. Mag-ingat po
ang ating mga bantay at kasangga ng OFW chapter sa 4 na sulit ng mundo. Marami po yan eh. Batiin na lang din natin yung Qatar chapter. Qatar chapter, yeah, very active Yan sila. ang madalas nating nakakausap. At siguro pag may time kayo, PM nyo lang ako para kayo naman yung marinig dito. Okay, palakpakan ulit natin ang bantay at kasangga ng OFW. At ayan po, Miss Ka-Adelpa, siguro ay see you around. Thank you, Kateri, and God bless.